Hirap pong makausad itong ating makakausap para sa H2H Confessions. Yan po ngayon ang dinaranas ni Aimee. Na-reject man po kasi after niyang mag-confess, hindi raw magawang mag-move on pa rin totally nitong si Aimee sa naka-talking stage pa lang niya na si Renz. After daw kasing magpakatotoo sa kanya nitong si Renz, matapos sabihing hindi pa siya ready at emotionally unavailable pa raw ito na pumasok sa relasyon, patuloy pa rin naman daw yung pagpaparamdam sa kanya. Sa social media lalong-lalo na. Sa mga stories niya online, tapos pasulpot-sulpot pa rin daw yung mga pag-chat-chat sa kanya nitong si Renz. Biruin mo yun, sinabihan ka na ay hindi pa ako ready para sa isang relationship, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, hindi pa tayo maka-level up. Pero nandun na naman, naalala na naman kita. Gusto pa naman talaga kita, di ba? May pag-amin na ganun eh. Pero aminado naman itong si Aimee talaga na hanggang ngayon gusto niya pa rin naman itong si Renz. Ang nakakalungkot lang daw, hanggang mga casual dating lang or fling-fling lang yung kaya raw na i-offer nitong si lalaki sa kanya. Kaya naman mula sa Taguig, kausapin na nga po natin si Aimee. Aimee, magandang tanghali sa'yo. Aimee ba? Amy? Ay, hello po. Aimee or Yes, Amy? Aimee po. Okay, Aimee. Tama ba? Ikaw ang umamin kay Renz na may special kang nararamdaman para sa kanya. Yes po, ako po. Ano naman na nagtulak sa'yo? Gaano mo na tagal nakakilala itong si Renz? Actually po, hindi pa naman po gano'n katagal talaga. Mm. Parang mga 1 month or more than a month ko pa lang din siya nakakausap. Pero, may mga, parang common friends po kami, pero hindi ko rin kakilala yung mga ano niya. Parang Com- gano'n po yung setup kaya para mas mabilis ko siyang nagustuhan, gano'n. common friends na hindi kakilala. Bago I yun mean, Parang, sorry, common friends po, pero hindi ko ka-close pala, hindi mga naman gano'n. ka-close. Oo, hindi Oo. naman sobrang close, parang Mm. malayong-malayo, gano'n. Acquaintance. Kakilala. Parang gano'n po, gano'n. Kakilala versus friends. Okay. Sino ba ang nagkapakilala sa inyo sa isa't isa? Ito ba yung mga resulta na naman ng mga reto-reto o hindi naman? Hindi po, actually nag-meet lang po kami sa dating app. Mm. Do'n po kami nagkakilala. So, out of ano lang, boredom na naisipan ko lang mag-dating app and then ayun, nasaktuhan naman na parehas kami nag-swipe right, so Mm. nag-match and then nag-usap na po kami no'n. Hindi tumagal yung usap namin do'n sa dating app po na yun kasi nagsabi siya kaagad na lumipat na lang kami sa Sa ibang. ibang social media Oo. since hindi po siya active daw doon. Okay. Ayan. Na nagbigay sa iyo ng impression na, uy, Mm. baka mas seryoso ang gusto talaga nito. Ganun ba Yes. 'yon? Kasi nilipat niya agad, eh. Meron ba talagang impression na kapag kayo, 'di ba, sa dating app, 'di ba, pwede naman talaga kayo mag-chat diyan, 'di ba, doon sa iba. Meron nga raw na pwede naman din kayong mag-send ng pictures, 'di ba, for confirmation at meron pa yung video call. Tama ba? Yes po, puwede po. Puwede naman para at least bago kayo mag-meet ay meron ka ng idea na totoo naman yung nakakausap mo. But then again, iba ang dating kapagka niyaya ka na "Ay dito muna ako dito na tayo mag-usap sa mas" alam mo yun, hindi Mm, dating app, 'di ba? Kung mm. saan makikita mo na talaga yung number mo, 'di ba may mga gano'n? Opo. Maka-direct contact na siya. So ikaw naman, aaminin mo ba na doon sa parting yun medyo naging asyumera ka, Aimee? Um, Siguro po kasi, thinking ewan ko po sa ibang babae pero ako po, ang thinking ko is kapagka nasa dating app lang like ayaw ka ilipat, Hmm. may tinatago 'to or something, hindi 'to puwede ng ibang social media. Nung parang second day pa lang na magkausap kami, sabi niya na kaagad na lumipat na lang kami sa ibang social media since mas Hmm. active siya dun, mas kaya niyang mag-reply dun kaagad compare kapag sa dun lang sa dating app.
kami mag-uusap. So ayun, Yun. sabi ko, okay, baka ano 'to, Mm. serious, serious, gano'n. Yeah. Alam mo, kaya ko tinanong yan, you are not the first person na nakausap ko na gumagamit nga ng dating app na iba raw kapag ka yung tao ay very much willing na punta doon sa hindi na sa dating app mag-usap. Parang mas seryoso talaga ito kasi, 'di ba, for example, sa Facebook or sa Instagram. Ayan, nag-uusap kayo or ano pa ba yung iba, 'di ba, yung mga WhatsApp. Mm, Ayan, yung mga mm, ganyan na platform. Kumbaga, medyo mas formal na ito o mas seryosohan. Kasi kapag hindi ka sumagot, pwede kang matawagan. 'Di ba? Pwede mo mm. ma-check sino ba yung mga kaibigan nito? Ano bang mundong Oo, ginagalawan niya? Married ba siya? Single ba siya? In a mm. complicated relationship ba? 'Di ba may ganun na Oo, impression? So, binuksan niya na sa'yo yan. Inoffer na sa'yo. Nga lang, mm. ang nangyari, Aimee, ay bakit ka pala nagmadali? Ha? One month Ako pa po lang, kasi yung opo, 1 month pa lang. Pero ako po kasi yung type ng person na kapagka, naging interested na ako sa tao, like nakita ko madami naman kaming common grounds, ganyan. Mm. And then, sa conversation naman nagkakasundo kami, may sense siya kausap. Alam mo yung ano po, yung maganda yung batuhan ng conversation Mm. niyo. Mm. Pagka gano'n nagiging interesado na po ako sa tao. Nung una Hmm. po hindi ko siya pinapansin, Oo. siya yung nagcha-chat ganyan, hindi ko siya pinapansin ta's parang isang araw lang parang na-feel ko na bakit parang excited ako kausapin yung tao na 'to. So, nandun pa ako sa in denial stage na, Mm. baka wala lang, baka na-miss ko lang yung may kausap. Yeah. So, ayun, pinakiramdaman ko yung sarili ko ta's parang inamin ko din sa sarili ko, baka happy crush ko siya. So, ayun po, kaya sinabi ko rin kaagad kasi, yun nga ako po yung type ng person na ayoko ng mag-uusap tayo ng sobrang tagal Mm. tapos, wala namang, mapupuntahan din Oo. or hindi siya magiging Oo. seryoso. Ayaw mo ng Kasi, kakwentuhan lang. hindi naman po sa gano'n, Oo. pero kasi yung conversation namin, um masasabi ko hindi siya basta kuwentuhan lang, eh. Hmm. So, iba rin po yung palitan ng convo. So, hindi Mm. naman po ako sa nag-assume pero, yung ewan ko mararamdaman mo yun, eh, yung pagka nag-uusap kayo or siguro baka nga nag-assume ako sa conversation Oh, namin hanggang pero ngayon di ka yun, sure. baka gano'n kasi di Yeah. ko rin naman alam po sa side nung guy. Pero para Mm. sa'kin iba rin kasi yung palitan po ng conversation. So, Mm. sabi ko, aamin na lang ako agad para at least, um, matapos din kaagad. Like hindi na nafi-feel ko na kasi nagkakagusto na ako, eh. Okay. So, ayoko naman po na like lumalim yung nafi-feel ko sa kanya tapos ang ending di naman pala niya Hmm. kaya i-reciprocate. So, Okay. kaya po ako umamin agad. Oo. Aimee, papaano mo inamin? Anong sinabi mo sa kanya na gusto mo na siya? Ano ba, nag-message ka ba? Renz, good morning. Alam mo, nagising ako, gusto na kita eh. Oh. Ano po yun, nag-decide ako after ng birthday ko. Sabi ko dapat after ng birthday ko, aamin na ako sa kanya para matapos na, eh. Kasi medyo naba-bother na ako, eh. Hmm. So sabi ko, sige after birthday ko. Yun, minessage ko lang po siya, random na oras. And Moho. then sinabi ko sa kanya na gusto ko siya pero nafi-feel ko din na hindi mutual yung feelings and Hmm. para sa'kin okey lang, yun yung sinabi ko. Ta's sinabi ko na rin po dun sa message ko na after ko sabihin na gusto ko siya, sinabi ko rin na parang i-end ko na kung ano yung pag-uusap na meron kami. Oh. Since hindi nararamdaman ko naman na hindi naman mutual yung feelings Hmm. kasi during our conversation, confusing po kasi siya, eh. Yung batuhan ng conversation namin, yung Mm. miningit ko kanina ano siya, okey siya kung like kung sa ibang tao puwedeng mag-assume din sila na baka may meaning yun, gano'n. Pero may mga times na may mga sinasabi din siya na ayun nga, hindi siya ready mag-relationship pero yearning siya, like gusto niya i-try. So, yun may mga Oh. gano'n siyang sagutan na naguluhan ako na, Oo. gusto Sandali mo ba ba parang talaga or ayaw oo. mo? Oo, gano'n yung binibigay niya sa'yo na info. Gusto niya pumasok Mm, in a relationship pero parang hindi pa siya ready. So ikaw mm, naman mas matapang ka, inakala mo na mas mm, matapang ka, umamin ka, pero mm, pagkasabi mo
sige na, tama na yung conversation na to. Ba't ganun din naman yung ginawa mo? Ibig sabihin, hindi ka rin ready. Um, Kasi po, kaya ko sinabi na, kaya ko rin siya ineg na po. Mm. Dahil na-feel ko naman na hindi naman din talaga siya interested. Kasi hindi po kami everyday nagkakausap. Hindi po kami Okay. everyday nagkakausap. Like, sa isang linggo, mga 2 to 3 times lang kami nagkakausap. Bigla siyang nawawala eh. Mhm, mhm. And para sa akin kasi, yung basis ko, if talagang malaman ko na interested din yung guy sa akin, or alam mo yun, yung gusto niya din talaga ako makausap, Mm. ganyan. Or gusto niya ako, ganyan. Oo, pero ano yung Is, ano mo? Ano yung siyempre may motive ka, 'di ba? Siyempre meron mm, kang gusto mangyari sa pag-amin mo. Hindi naman pwede na amin ka sabay iiwan ko na lang sa 'yan. Umasa ka rin. opo, umasa po talaga ako. Oo. Kaya ko sinabi din talaga sa kanya. Okay. Para at least makakuha din ako ng Mm. sagot from him Oo. na kung like good ba siya or bad na Okay. okay gusto Yan niya na kita yung sige gusto kong pwede nating malaman. ituloy oo Oh, ganon. I mean, yan yung gusto kong malaman. Umamin ka na. Oh, it's as if, sabi mo nga, it's as if wala akong pakialam. But of course, you care kung ano bang magiging reaksyon niya or Mm. response niya, di ba? Oh, Mm. ano ang naging sagot nitong si Renz? Ang sabi po niya sa akin ay like din naman din daw niya ako pero magiging unfair daw if matagal daw siyang ma-in love. Matagal Pero ma-inlove. na-appreciate daw niya yung conversation namin. Tapos yun, Mm. nag-end na yung conversation. Nag-end yung convo ultimately. Tapos na hanggang Hindi na ngayon, po wala na. kasi, hindi na ako, after po nung last message niya na yun, yung Mm-mm. message niya na yun na sinabi niya na like din naman niya ako, pero unfair daw yun if matagal daw siya ma-in Yeah. love or Mm. ma-develop ng feelings. Hindi na Oo. po ako nag-reply kasi wala na, ano pa pong sasabihin ko sa kanya. So, hindi Open na ako nag-reply. Oo, Oo, kumbaga hayaan ko na open-ended. lang. Oo, at Ganun po yung nangyari. medyo mas nakahilig doon sa hindi pa ako ready for a relationship with you or with another, with whomever, 'di ba? Okay, kung kahit kanino man. O sige. Pero eto ang problema. Ang sabi mo, gusto mo pa rin naman itong si Renz, 'di ba? Maayos siyang kausap, kaya nga umamin ka sa kanya, nagustuhan mo na siya. Pero nakakalungkot dahil nagla-like pa rin siya doon sa mga stories mo online. May mga reactions, may pasulpot-sulpot na chat sa'yo. Hanggang ngayon ba yan? Anong mga chat yung pasulpot-sulpot na yan? Para makipagkwentuhan ba? Or para ibalik sana yung, kumbaga parang iniwan yung kwento na bukas lang doon, nakatiwangwang? Mm. Yung una po, after po nung pag-amin ko na yun, 1 month na yung nakalipas, bigla lang siyang nag-react sa story ko. Nag-chat siya, nag-reply po siya sa story ko and then nagkaroon kami ng conversation. Tapos after po na naputol na siya ulit. Hmm. Tapos meron po akong repost sa isang social media app din na ang nakalagay po dun sa repost ko is parang nakakatawa pala magbasa ng sariling confession, hindi na ako uulit. And Okay. then, nagulat po ako na nag-reply siya doon sa nirepost ko na yun, chinat niya ako, sabi niya, sino daw yung tinutukoy ko doon? Mhm. Mga ganun, nagtatanong siya. So, I mean, Gusto niyang malaman mismo galing sa akin kung siya ba yung tinutukoy ko. so anong sinagot mo? Nagpaparinig ka sa kanya? Kasi may mga ganyan tayo, di ba? Mm-mm. Pagkatapos natin masaktan o kapag ka tayo ay kinilig, parang ang sarap parinig ng konti. Di ba? I-express yan, ilabas sa Mm. social media. So, sa Mm. tingin mo, ano nitong si Renz? Alam niya namang siya, humihingi lang ng confirmation. Mm. Ang sinabi ko sa kanya 'no, parang inasar ko po siya 'no na, curious ka na gusto mo malaman 'no, tapos sabi niya, oo daw. Mm. Tapos sabi ko, tsaka ko na sasabihin sa'yo 'pag ready ka na. Parang inasar ko lang siya kahit alam ko naman sa sarili ko na may idea naman siya Yeah. na siya yun, parang Mm. gano'n. Parang Pero ang inasar ko reaksyon lang niya po na siya naman tapos doon sa sagot ta's mo, ano po? anong reaksyon niya doon sa nireply mong yan? At least, mas malinaw yung reply mo kahit na pabiro. Hmm. Tumawa lang po siya ta's parang sabi lang niya nakakainis daw ako tapos hindi na ako nag-reply ulit, parang gano'n. Okay. So talagang parang ano kayo, no? Parang mga nagkikikigan pa lang. Oo, mga gusto Opo. sana, gustong mga magjowa pero mga takot. Opo, parang gano'n po. Parang
Hmm, Parang nag-iinisa na kaming dalawa, gano'n po yung oo. nangyari. And then Sige. yung, parang etong last, parang eto ngayong January lang po nangyari 'to. Um, Tawag dito, meron akong story again dun sa isang social media app na yun. And then yung Hmm, thought po nung story ko na yun na yung mga guys, wag niyong ang thought po nun is yung mga guys wag niyong guloyin yung life ng mga babae. Wala naman kayong plans to pursue yan. us. Yan, So, yan, yan. nag-reply siya. Hmm, Sabi niya sa reply niya, "Sorry na." hmm, Tapos, ang reply ko lang po sa kanya, "Forgiven." Tapos ang sagot niya, "We." Tapos hmm. sabi ko, "Oo." Tapos sinabi ko na magmo-move on na ako sa'yo. Tapos sabi niya, "Good." Tapos nag-end na ulit yung convo. Then, after ilang minutes, since hindi na ako nag-reply dun sa chat niya na good, um, nag-chat siya ulit. Oh, Nakalimutan ko na yung message niya, pero na-open na yung conversation about dun, yung conversation is about oo. na dun sa nangyaring aminan last year, Mhm. Oh, so na ano na-open na na po sinabi yung niya? topic, ayun. Anong sinabi niya? Um, may tinanong po kasi ako nun, pero yung tanong ko kasi is in general, may Hmm, specific topic kami na pinag-uusapan bago siya na-open. Tapos, okey. sakto yung tanong ko is, related dun sa Mm, pinag-uusapan namin. So, yung tanong ko nun is, bakit kaya meron tayong mga taong nami-meet na yung puwede naman kayo parehas, like available naman kayo mhm, parehas, pero hindi puwede yung isa kasi may ganito siya or yung isa hindi rin puwede kasi ganito, parang hindi tama yung timing. mm, Tapos ang nagulat ako sa sagot niya kasi hindi ko naman ine-expect na gano'n din yung isasagot niya. Ayun, ang hmm, sagot niya, "Emotionally unavailable kasi ako and I have problems." Yun yung sagot niya sa'kin. So, parang inano ko na, okey, directly sa'kin na yung sagot niya, hindi na siya like in general lang na nag-e-explain lang siya na hmm. about dun sa tanong ko po, gano'n. Oh, okey. Sige, ibig sabihin pa rin, hindi pa rin siya ready. Mm. Not So really, hindi naman sa hindi siya interesado na maging kaibigan ka. Gusto ka niya maging kaibigan, pero ang relationship ninyo ay hanggang friendship lang talaga. Oh, oo, parang gano'n. Aimee, nagkaroon ka na ba ng jowa noon? Opo, Okay. Alam mo naman kung papaano mag-handle ng relationship. Siyempre, 'di mm. ba? Kahit papaano. Ito namang si Renz, doon sa mga kwentuhan ninyo, ha? Nagkaroon na rin ba siya ng jowa? Opo, nagkaroon na siya ng mga girlfriend din before. Parehas po kami, long term kami parehas, eh. Kaya Mm. nung unang mga month na nagkausap kami, naging clear naman, actually yung first month na nag-usap kami, naging clear ako sa kanya na ako yung type ng tao na hindi ako sa mga fling-fling lang, gano'n. Ayoko Oh, situationships. situationship. Oh. Ayoko ng mga gano'n, hindi Mm. ako pumapayag sa gano'n kasi parang paano 'pag ako yung nahulog or na-inlove ng Yeah. sobra, so parang feeling Mm. ko sobrang sakit nun or Mm. talo ako dun. So Mm. gusto ko talaga, long term and then siyempre serious relationship, kaya nagtatanong agad ako sa guy Mm. pagka merong pumoporma, like anong purpose mo, ganyan, bakit Aimee, bakit gusto mo ko i-date, something like that. yeah, sorry. Nagkita naman kayo ng personal nitong si Renz? Hindi po kami Oo. nakapagkita kasi, nagsabi naman na ako sa Aha. parang nagkaroon kami ng conversation and then, pinag-usapan namin kung ano yung mga trip naming gawin sa life, 'yan mga Hmm. hilig namin. Hmm. Nagpaparinig naman po ako na mahilig ako sa ganito, tapos siya mahilig din daw siya, pero hindi niya ako niyaya Oh, okay. lumabas. So Oo. ayun. Siyempre dito sa mga binanggit mo sa akin dapat may mga realization ka na diyan na minsan hindi mo na ano, hindi mo na kailangan Hmm, magparinig, kailangan sabihin mo na. hmm, 'Di ba? Sabihin mo na directly. Oh, wala nang pasaring-pasaring. mm. Oo, kasi well, sa mga susunod hindi man kay Renz, 'di ba? Para hindi na delay, hindi nasasayang yung oras. Ayan, but then again, syempre masyado rin naman akong nabibilisan na Aimee. Okay, doon sa 1 month pa lang, magka-chat pa lang kayo, umamin ka na, ganyan. Ikaw ba ay naka-move on na talaga doon sa nakaraan mong relationship or you're trying to cover up yung pain o kung ano man nangyari nung past? Naka-move on naman na po ako. Parang Wala na yan lang talaga po kasi ha? opo, yung pag-amin ko naman po kasi sa kanya nun is,
happy crush lang, natutuwa lang ako sa kanya. Hindi siya yung feeling na deep. Mm. Hindi po siya gano'n. Parang natutuwa lang ako na nakakausap ko siya, ganyan. Masaya siya kausap, gano'n. Gano'n Okay. lang po yung feeling nung una. And then, nung after ko umamin, hindi ko alam bakit mas lalo siyang like naging deep yung nafi-feel, like mas deep yung nararamdaman ko, gano'n. Eh, nung una Mm. parang ano lang, happy crush lang, wala lang, okey lang sa'kin. Nung ni-reject niya ako, okey, gano'n lang. Yeah. Oh, ito, merong ilan tayong mga reaksyon, ano? Sabi ni Darwin, being rejected, masakit 'yun. Pero yung biglang may paramdam na naman. That's another story na po, Kuya Poy. 'Di ba? Masakit pero alam mo dito sa kwento ni Aimee, parang hindi ka masyado nasaktan, parang na-challenge ka palalo. Tama ba? Parang gano'n Para po na-challenge ka at para mas na-feel umasa ko. ka pa. Ha? Gano'n. Kasi ang ginawa po niya is kasi tinapos ko na po, parang naramdaman Hmm. ko naman na hindi naman siya interested sa'kin kasi do'n pa lang sa hindi naman siya lagi nagcha-chat, bigla siyang Okay. nawawala, gano'n. Mm. Parang feeling ko 'di naman talaga siya interested. So, hinayaan ko na po. Oo. After a month, bigla siya nag-chat ta's ayan, Yeah. ano siya, bigla siya nagme-message sa'kin, ganyan. Aimee, So, eto may tinatanong confusing. naman yung isa nating nako avid listener natin to, si Fema Pascual. Sabi niya, "Nako ha, baka reserba ka lang. If interested talaga siya sa dapat mag-effort siya. At tuloy-tuloy yung communication." Ano sa tingin mo? Ikaw ba nasigurado mo na yang si Renz ay alam mo na, pinipwestuhan ka lang, kumbaga ay parang tinitease ka lang, tinutokso-tokso, nararamdaman niya na gusto mo siya hanggang sa ma-fall ka na ng matindi sa kanya at saka kanya haharapin kapag hulog na hulog ka na. Feeling ko po kasi yung last, na nagkausap kami kadugtong nung, yung time na napag-usapan na namin yung pag-amin, may sinabi po siya dun, sabi niya sa'kin, feeling daw kasi niya kaya parang hindi rin niya tinuloy po Oh. or i-try ako i-date kasi feeling daw niya, sobrang bait ko Mhm. sa kanya and then gusto ko daw seryoso daw agad. Oh, okay. So dun ako medyo na-off na sa kanya na dapat naman talaga seryoso kasi yung edad po niya is turning 30. Mm. Parehas And kayo, then 'di ba? ako Ilang taon ka na rin? gano'n din po, 27? 'Di ba malapit ka na rin? 27 po ako. So, Oo. Ayan, parang pero sa'kin at that age, dapat naman talaga seryoso na. Ano ba yeah. dapat joke-joke, lokohan ba tayo dito? Siyempre hindi Hindi, I naman don't po think gano'n yung hanap ko. I mean, I don't think yun yung gustong banggitin sa'yo ni Renz. Kasi nga, yung naging pag-amin mo sa kanya, di ba, 1 month pa lang. 1 month pa lang kayo Mm. nag-uusap, talking stage yung tawag ninyo. Umaamin ka na like mo siya, happy crush na kita. 1 month, hindi pa kayo personally nagkita. Para sa iba nga, medyo mabilis yun yung mga pag-amin na ganoon. Oo. Bakit hindi nyo lang i-enjoy yung conversation ninyo o i-enjoy nyo muna at alamin kapag ka nakapag-date na rin talaga kayo? Di ba? Yun lang rin Mm. naman. Baka kasi mali yung tingin ninyo doon sa sinasabing mabilis. Hindi naman sa sinasabi niya masyado ka naman nagmamadali or baka nga may impresyon din naman kay Renz na masyado ka naman seryoso. Parang ang hirap mo namang makarelasyon. 'Di ba? Kasi may ganun kailangan pagkapapasok tayo sa relationship, hindi naman pwede na lagi tayong seryosong-seryoso, 'di ba, sa mga Mm. bagay-bagay. Kailangan wag natin makakalimutan pa rin yung magsaya, yung mag-enjoy, yung pagtawanan, yung mga konting mga pagkakamali natin para sa isa't isa. Kasi kapag ka masyado kang seryoso, parang ang stiff mo na kapartner. Mm. Baka yun yung iniiwasan din itong si Renz. Um, Actually po, nung time na sinabi po niya sa'kin yan, may kadugtong pa yun. Sabi niya Mm. sa'kin, "'Pag dinate kita, ibig sabihin type kita." Mm. So, nakakuha na ako ng sagot, hindi niya talaga ako type. Kasi hindi ka Kasi niyayang i-date. hindi niya ako Okay. niyaya, kasi nung Mm. sa conversation naman po namin, nag-usap kami like, "Anong favorite mo, Mm. coffee shop na puntahan mo?" Ganyan, "Anong May favorite ganun food na. mo?" Tapos sinasabi niya na, "Mahilig ako sa ganito." Sinasabi ko, "Mahilig din ako sa ganito." Okay. And umabot naman siya ng more than a month. Tapos 'di ba kung may mga Sige. nag-uusap naman kayo, yung iba naman Mm. nagde-date din naman kaagad. I don't Sige. know, iba-iba po kasi. Oo. Pero ayun, nung pagsabi niya sa'kin na gano'n na,
pag dinate kita, Tapos walang ibig sabihin type invitation. kita. Kasi siya rin po nagsabi sa akin na pag may nakakausap siyang girl, Mm. niyaya niya kaagad lumabas. Oh. So ikaw ba So sa kakwentuhan akin, lang more talaga? than, ay umabot ng buwan, di naman niya po ako niyaya. So, edi Ayun. parang gets ko na okay, hindi niya talaga ako Mm. type. It's Kasi just nako-confused na ako kasi maya't maya, bigla siyang sumusulpot siya ng sumusulpot. wag An ay Nag-move An. forward nga ako. Oh, Aimee, alam mo merong caller tayo, no? Itong si Ann mula sa Bulacan. Maganda siguro nga baka napagdaanan na ni Ann yung mga ganito kasi kayo magaling, yung iba magaling magparinig sa social media. Oh, pero kapag kakausap na, hindi alam kung sino yung nagpaparinig doon sa kausap o nagpapasaring kesa doon sa masyado na kasi mga nakabase sa social media mga tao rin ngayon di ba? O yung pala sinabihan ka na ni Renz, ay ako pagka gusto ko ang babae, yayain ko agad mag-date. Hindi mo pa ba na-gets yun? Sinabi na pala sa'yo. Okay, nandito sa linya natin ngayon si Ann ng Bulacan. Ann! Good afternoon po. Oh, Ann, nako magandang tanghali sa'yo. Kagigising mo lang ba? Good morning. Good morning. Okay, sige Ann. Hindi. Ano sa tingin mo? Kailangan pa bang ipagpatuloy nitong si Aimee yung pakikipag-communicate dito kay Renz na happy crush niya raw noon pero ngayon kasi parang nababaliwala na lang siya o kailangan ng bitiwan na yan? Sige, makipagkilala na lang sa iba. Ako, para po sa akin, tingin ko, need nang mag-let go talaga. Mhm. Tama na. Kasi, Mhm. kasi, tingin ko kailangan yung alamin kung ano yung worth mo. Kasi alam ko hindi ka pang casual or pang fling lang. Alam mo yun. Kasi then, sa age, yung sabi niya nga, yung age, hindi na siya yung laro-laro lang eh. Ayun, okay. So, kailangan na rin magseryoso nitong si Renz. Opo, Oo, kung tsaka gusto niya. kung wala ka pa ring answer until now kung gusto ka ba o hindi, parang malinaw na na-answer yung hanggang ngayon, hindi niya pa rin kiniklear sa'yo. Mhm. I mean, nagpaparinig, oo, pero hindi ka direct ang sinasabihan. Mhm. Kung totoong malinis yung intention sa'yo ng tao, or like after nung hindi kayo nag-uusap, ay na-realize ko, gusto ko na siya ganyan. In the first place, sasabihin niya na sa'yo na nagsisisi ako, ganyan. Hindi na lang siya magpaparinig. So, ibig sabihin, Yung hanggang, Go ahead. parang tingin ko, yung hanggang ngayon na wala pa rin siyang sinasabi sa'yo, it's a clear sign of a no. Oo. Oo, yung hindi sasabi, yung hindi pagsagot doon sa pag-amin mo, sagot na 'yon. 'Di ba? Oo, Sagot pa rin 'yun. opo. Oo. Yes, sagot pa rin yun na no. Oo, Kasi it's a kung no. gusto ka niya in the first place, hindi na tayo aabot Mhm. ganito. Wala Oo, wala Ayun talaga lang. 'yon. Kapag ganyan, 'di ba? So, wag nang umasa. Yun na ang dapat Opo. na isagot nitong si Aimee. Kahit pa nga araw-arawin, bawat mga post niya, mag-react, Mm. magtanong pa itong si Renz, wag na lang pansinin. Opo. Tsaka Mm. for me, hi, Amy. Gusto ko lang sabihin na siguro yung time na kunwari, spend mo pa na like umasa. What if parang nag-focus ka na lang sa sarili mo? Yung time na yun, malay mo, dapat pala yung time mo na yan, nakakakilala ka lang ng someone na talagang para sa'yo. Pero nauubos lang kasi hanggang ngayon umaasa ka pa rin. Waiting. Sa hindi naman darating. Ganoon. Mali ang hinihintay. 'Di ba? Ann, maraming salamat. Thank you po. Okay. Aimee, ito pa ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Regine de Jesus, red flag yan, takbo na ate. I admire ate's courage to be straight to the point. Actually, kung nagkakilala sila sa dating app, dapat gets na nila
na they're both looking for a relationship pero malabo si kuya eh. Hindi naman sa stiff si ate, more on she knows what she wants. Oh, ayan yung banggit niya sa'yo. Oh, 'di ba? Meron nga yata kasi doon sa mga status nila, 'di ba, doon sa mga dating app, alam ko yung gusto ko, 'di ba? Ayoko dito ng mga fling-fling, ayoko dito ng playtime. Gusto ko seryoso, 'di ba? Ang point ko naman kanina kasi is not necessarily kapag ka nagkakilala tayo, nag-hi hello tayo, kumusta ka? Kinumusta mo rin ako? Kailangan seryoso na magliligawan ba tayo o hindi? 'Di ba? Yun lang yung sinasabi ko. Hindi. 'Di ba? You befriend muna yung isa't isa. 'Di ba? Makipagkaibigan muna ganyan, dahan-dahan. O hindi yung alam mo na kung ba tayo nandito, ligawan, type mo ko o type kasi kita eh. Type mo ba ako? Kung hindi, tama na 'to. 'Di ba? Hindi yung ganoon. Ito naman, sabi niya to Chris Gaalub, the guy must be just testing the waters, waiting for the girl to be one of his conquest, ganyan. Ano ba may expect mo from someone you just met on sa mga dating app? Ang hirap. Ayan, para daw para maging isa lang doon sa mga sa mga magiging laruan. He's not worth your emotions and time. Yun. Okay. Okay, at hindi rin daw dapat na siya ay namumuhay sa iyong kaisipan rent-free. Hindi mo na dapat siya iniisip, 'di ba? Na hindi mo naman siya kaano-ano in the first place. Okay. Eto, Aimee. Ready ka na ba? Ready naman po. Na mag-move on na. Opo. Actually, dun pa lang sa sinabi niya na gusto ko daw agad kasi seryosohan. Na na ako doon, parang na-off na ako doon. Kasi naging clear naman ako sa kanya na gusto ko seryoso talaga. Kasi nag-explain siya noon, tinanong ko siya na paano gusto ko kaagad seryosohan. And then nag-explain siya na gusto niya parang mag-usap-usap muna, ganyan, date. Pag hindi kanya nagustuhan, edi bye. Parang ganon. Ako sa side ko, nagustuhan ko na nga siya. So, ayoko naman ng ganon. Na tutuloy pa din kahit alam ko namang hindi naman din talaga siya interested. So, ayun, parang doon na ako na ako. Sige, bye. Okay. Sige, Aimee. Eto na lang. Well, may mga lalaki talaga na katulad nitong si Renz na undecided. Gustong makipag-date pero undecided talaga. Na papasok o hindi, nandito ako, may mga ganyan eh. Yung iba kasi, well, sa mga tao naman talaga, meron yung mga ready agad sa kung ano yung gusto nila, alam nila kung ano yung gusto nila. Pero meron yung iba na doon na sila mag-grow, doon na nila ide-develop ano ba yung pagkukulang nila pag pumasok na doon sa relationship. Pero ito ngang si Renz, he's neither Hindi siya ready both. mag-commit talaga. He's neither both. Hindi siya ready at hindi rin siya yung parang willing na mag-grow. Hindi nga, ayaw nga sumubok eh. 'Di ba? Ano na lang ang message mo, Aimee? Gusto ko sana hingin yung message mo para kay Renz. Pero dito, sa natutunan mo sa experience na ito kay Renz, ano yung message mo para sa sarili mo? Sa mga susunod mo pang makikilala? Doon sa bagong Aimee. Siyempre natuto ka dito. Go ahead, Aimee. Siguro message ko lang sa sarili ko is, ayun, dapat hindi ko i-allow yung mga taong wala namang like plano, or dapat hindi ko din hayaan na ganun yung gawing ganun yung trato na gawin sa akin ng mga taong makikilala ko. Kasi the more na i-allow ko sila, iisipin nila na okay lang, payag ako sa ganun. So ayun lang, dapat mas next time mas alam ko yung worth ko. Like, di ako magsisettle. Pag alam kong ayaw sa akin, stop na kaagad. Ganun.
Yun lang. Alam mo, Aimee, gusto ko yung courage mo, yung tapang mo, yun lang pag-amin mo na gusto mo na yung isang tao. No nga lang, yung ine-expect mo, hindi niya natapatan. 'Di ba? Hindi ka man lang naharap ng maayos. But then again, sana magkaroon ka rin ng same courage na yon to let go. Kapag ka alam mo na ikaw ay masasaktan na. Unang-una, hindi naman naging special siya, 'di ba? For a while, pero doon sa mga sumunod niyang ginagawa, nagla-like lang, nababother ka na. 'Di ba? Nagre-react lang, nagchat-chat lang sa'yo, napapaisip ka na naman, 'di ba? Huwag mo nang lituhin yung sarili mo. Dapat meron ka rin courage to decide na tama na. Pinaglalaroan mo na rin kasi yung emosyon ko dahil unang-una hindi ka masasaktan sa paglabas, sa pagpasok ng mga taong makikilala mo, yan man yung pangmatagalan, yan man yung pangseryosohan, kung hindi mo pababayaan. 'Di ba? You guard your heart. Hindi pa pwede na sige, strong naman ako malakas ang loob ko Nga lang, eto na naman siya. Then again, may mga tao nga na katulad ni Renz, nakuha na sana yung loob mo, pero kapag ka hindi talaga nare-reciprocate, diba? At least yung appreciation na naibigay mo sa kanya, hindi pa yung love, appreciation pa lang. At parang, hindi naman ako na-appreciate nitong taong to, tama na. Diba? Sayang na ang enerhiya at yung panahon ko sa'yo. Goodbye. Salamat sa kwentuhan. Ganun na lang yun. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.